nag-uumpisa na yung aming proseso na nagbubuo noong mga ebidensya, pati na rin yung istorya at kwento doon sa pangyayari, no? Doon sa kidnapping na ito. Kasama rin dito, tinitingnan natin yung mga iba pang mga personalities na involved dito, no? Pero ang focus namin dito sa IAS ay yung sa 4 na pulis na nasangkot dito sa insidenteng ito. Nagsimula na mag-imbestiga ang Philippine National Police Internal Affairs Service sa 4 na pulis na umano'y sangkot sa kidnapping sa 3 Chinese national at 1 Malaysian national sa Pasay City noong June 2. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, target nilang matapos ang pre-charge investigation sa loob ng 1 hanggang 2 linggo bago magsagawa ng summary dismissal proceedings na tatagal ng 30 araw. Pagkatapos makuha yung pre-charge investigation at makita doon sa ebidensya na meron talagang kumbaga mabigat na ebidensya na, ay sasampahan na ito ng formal charge. At dito na ilalatag yung demanda kumbaga dito sa mga police officers na to, at sila ay i-undergo ng summary hearing. Sa summary dismissal proceedings aniya, ipipresenta ng IAS ang mga ebidensya laban sa mga pulis. May karapatan naman aniya ang mga ito na idepensa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Sakaling mapatunayang guilty ang 4 na pulis sa kasong kidnapping, posibleng ma-demote o matanggal ang mga ito sa serbisyo. Ano yun? Grave offense yun eh. So kahit anong mga kaso natin na grave offense, ito ay considered grave offense kasi isa ay nasangkot sa isang mabigat na insidente, no? At inakusahan sila, kidnapping, pabigat ito. So grave offense ito. Pag grave offense, ang parusa dyan ay either demotion or dismissal. So depende yan doon sa facts ng kaso. Sakaling matanggal ang 4 na pulis sa serbisyo, mawawala na sila ng benepisyo at hindi na muling makapagtatrabaho pa sa gobyerno. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kaso ang 3 sa 4 na pulis. Ang police major na kabilang sa inirereklamo ay dati nang nasampahan ng kasong less grave neglect of duty at grave misconduct dahil sa violation of domicile, kung saan siya ay nasuspende ng 60 araw noong 2020. Nakasuhan din ng grave misconduct ang pulis na may ranggong Senior Master Sergeant dahil naman sa robbery at extortion. Naalis na ito sa serbisyo noong 2011, subalit umapila at nakabalik sa serbisyo noong 2019. Habang ang pulis na may ranggong Staff Sergeant naman ay nasampahan na rin ng kasong grave misconduct dahil sa evasion through negligence kung saan nasuspende siya ng 60 araw. We are committed to finally convict and or have a good conviction dito sa 4 na arrested and as well as those identified personalities. And we will not stop from filing of criminal charges, but of course, ako yung regional director and I have administrative jurisdiction over this personnel. Corresponding administrative charges will be filed such that siguro a matter of 2-3 months magkaroon tayo ng disposition. At hindi lang yon, we have some informations and or discontinuing investigations will finally lead to unearthing several cases that they have committed in the past. June 2, nang harangin ng mga suspect na nakamotor ang luxury car na sinasakyan ng mga biktima habang binabagtas ang Taft Avenue sa Pasay. Pilit na pinabababa ang mga biktima, subalit ng tangkang ililipat na ang mga ito sa nakasunod na van. Nakatakbo ang 2 sa kanila at nakapagsumbong sa barangay. Sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na pinalaya naman ang 2 iba pa matapos na magbayad ng 2.5 million pesos na ransom money. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.